Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mga lugar na mas marami ang mahirap, uunahin sa bentahan ng 20 piso na kilong bigas. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Unang makikinabang sa 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. Yan ang binigyang linaw ng Department of Agriculture para sa pilot implementation ng pagbebenta ng 20 pesos sa bigas sa Visayas Region. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., resulta ito ng kanilang isinagawang pag-aaral kung saan lumabas na pinakamataas ang poverty incidence sa Region 6, 7 at 8. Hindi naman ibig sabihin na limited tayo dun sa yung areas na yun. Yun lang initial rollout na pinapilot. Okay. Meron kaming iniisip din ng yung mga susunod naman na area na mataas din yung poverty incidence. Siyempre naman, kung mamimili lang tayo, dapat siguro unahin natin yung mas hirap talagang areas. Inatasan na rin aniya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kagawaran na pag-aralan kung paano maisa sa katuparan ang 20 pesos sa bigas sa buong bansa. Sabi ni Laurel, posible ang nationwide rollout nito sa taong 2026. Samantala, dinepensahan naman ni Laurel ang petsa ng rollout nito sa Visayas Region. Matatandang kinwestiyon ito ni Vice President Sara Duterte at sinabing huli na para sa implementasyon nito, gayong ito ang ipinangako noon ni Marcos sa kanyang pangangampanya noong 2022 presidential elections. Sagot naman ni Laurel, mahirap itong maisakatuparan noon dahil sa taas ng presyo ng bigas sa world market, pero ngayon aniya ay naging pabor na ang mga kondisyon kaya maaari na nila itong ibenta sa mas murang halaga. Bukod dito, naging option din na pagkatapos na lamang ng eleksyon ito ibenta, ngunit kinakailangan na mag-dispose ang bigas para makabili na ng bagong buffer stock ang NFA sa mga magsasaka. Kaugnay nito, pinayagan ng COMELEC ang naturang pagbebenta ng bigas kahit campaign period. Basta't matiyak na walang sino mang kandidato ang nasa rollout ng bigas at tanging mga opisyal lamang ng DA. Sa Mayo 1, nakatakdang simulan ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu at iba pang mga lokal na pamahalaan sa Visayas Region. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, araw ng pagpili ng susunod na Santo Papa, itinakda sa Mayo 7. Magtitipon ang mga kardinal ng Simbahang Katolika sa isang sikretong conclave simula sa May 7 upang piliin ang susunod na Santo Papa, ayon sa isang mataas na opisyal ng Vatican nitong Lunes. Napagkasunduan ang petsa sa isang closed-door na pagpupulong ng mga kardinal sa Vatican, na siyang unang pagpupulong mula nang ilibing si Pope Francis noong Sabado. Inaasahan ang opisyal na anunsyo sa mga susunod na araw. May kabuoang 135 kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, lahat ay nasa ilalim ng edad 80, ang may karapatang bumoto sa conclave upang italaga ang bagong pinuno ng Simbahang Katolikong na may 1.4 na bilyong miyembro sa buong mundo. Ang huling dalawang conclave noong 2005 at 2013, ay tumagal lamang ng 2 araw. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.